Noong unang panahon, sa paanan ng isang matayog at luntiang bundok sa Batangas, nanahan ang isang tribo sa ilalim ng pamumuno ni Lacantaal. Hindi siya ordinaryong pinuno. Sinasabing ang kanyang mga mata ay nakakakita ng mga bagay na hindi abot ng paningin ng tao. Sa ilalim ng kanyang kamay, ang lupa ay hindi nagkakait ng pagkain. Pero sa likod ng kasaganaang ito, may isang aninong laging nakabantay. Isang huling bilin ang nais kong itanim sa inyong mga puso. Mula sa sandaling ito, ituring ninyong bakod ang langit sa pagitan ninyo at ng bundok na yan. Huwag ninyong hahayaan na ang inyong mga yapak ay lumapastangan sa kanyang rurok. Ngunit Lakan, bakit tayo tatalikod sa isang biyayang abot kamay na? Ang bundok na yan ay nag-aanyaya ng kasaganaan para sa ating lahat. Hindi ba't nararapat lamang na gamitin natin ito para sa kinabukasan ng ating lahi? Ang nakikita ng inyong mga mata ay isang mapanlang ningning lamang. May mga lihimang bundok na hindi dapat pagnasaan ng mga mortal, sapagkat ang bawat gintong kinuha rito ay may katumbas na sumpa. Magtiwala kayo sa akin. Ang katahimikan ng bundok ang ating kaligtasan. Ang atas ni Lacantaal ay mabilis na kumalat, tila hanging yumakap sa bawat sulok ng baryo. Walang nag-atubili, ang bawat salita niya ay itinanim ng mga tao sa kanilang mga puso. Sa ilalim ng kanyang mapagpalang kamay, ang lupa ay nagluwal ng sapat na biyaya at ang kapayapaan ay naging tila daloy ng ilog, matatag at walang patid. Ang kanyang bawat salita ang naging kumpas ng kanilang buhay. Isang araw, biglang naglaho ang Lakan. Walang nakakita, walang nakaalam. Iniwan niyang buo ang tahanan, tila nagpaalam lang ng sandali. Ang mga linggo ay naging taon, ngunit nanatiling buhay sa puso ng mga tao ang pangakong muli siyang masisilayan. Wala na si Lakan. Bakit natin siya hintayin kung ang bundok ay naghihintay lang sa atin? Ngunit ipinagbawal niya yun sa atin. Ipinagutos ni Lacantaal na huwag tayong aakyat. Matagal na iyon. At wala na siya rito upang pigilan tayo. Ano ba ang masama kung susubukan nating hanapin siya sa tuktok? Nagningas ang kanilang pag-uusisa. Paano kung tama si Dato? Anong misteryo ang nakakubli sa likod ng paglaho ni Lacantaal? Kinabukasan, isang pangkat ng mga taga-baryo ang nagtipon sa paanan ng bundok, handang suwayin ang utos ng kanilang dating pinuno. Malapit na tayo! Amoy nyo ba? Amoy ng tagumpay! Datu, bumalik na tayo. Ang simoy ng hangin amoy asupre. Matatakutin! Kung ayaw mo ng yaman, bumalik ka sa putikan ng baryo! Pagkalipas ng ilang oras ng pag-akyat, narating nila ang tuktok. Ngunit ang kanilang natuklasan ay nagpatigil sa kanilang mga hininga. Heto na! Sinasabi ko na nga ba, niloko tayo ng matandang yon! Ang mga batong ito ang magpapayaman sa atin! Higit pa sa alinmang bayan! Dapat tayo rito! Matagal na tayo naghintay! Bitawan mo! Nagsimula silang mag-agawan, nag-aaway para sa pinakamagagandang piraso. Huminto kayo!
Ang inyong kasakiman at pagsuway ang nagdala sa inyo rito. At ngayon, ito rin ang magdadala ng inyong kapahamakan. Ang buong bayan sa paanan ay nilamon ng kumukulong tubig na biglang lumitaw mula sa kailaliman. Nang humupa ang lahat, wala na ang matayog na bundok. Ang naiwan na lang ay isang malawak na lawa, ang lawa ng Taal. At sa gitna nito, ang maliit na bulkan na tila isang bukas na sugat na hindi kailanman maghihilom. Ang bulkang Taal ay hindi lamang isang tanawin. Ito ay isang paalala na ang pinakamalaking pagsabog ay hindi nagmumula sa ilalim ng lupa, kundi sa loob ng puso ng tao na nilamon na ng kasakiman. Kapag narinig niyo ang muling pag-ungol ng Taal, tandaan niyo, hindi ito gahalit ng kalikasan. Iyon ay ang boses ng lakan, nagbababala sa susunod na henerasyong magtatangkang kumuha ng hindi para sa kanila.